So ito guys, I feel like mag-resonate ito dun sa mga kapiksi natin na risk takers, and you are also being advised, no, na sumubok, huwag kayong matakot, mga kapiksi, kahit na hindi nyo alam yung gagawin nyo, or hindi pa alam nyo yun. Alam nyo yung kasabihan na we'll cross the bridge when we get there. Motto ko kasi yun guys. Kahit na hindi mo masyadong alam yung mga gagawin, pero if you take action, hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong December guys, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and ito naman yung para sa love life, mga kapiksi. So, unahin natin yung spiritual message, guys. Kung ano lang yung makaresonate, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo. So, ito yung ating spiritual message, guys. Ang spirit animal nyo, guys, ay goose. So, ang message is inner knowing. You are a brave traveler. Your soul knows the way. Be confident, you will achieve your destination. Loyal friends are always with you. Don't worry, you are blessed. Let yourself fly. So ito guys, I feel like mag-resonate ito dun sa mga kapiksi natin na risk takers, and you are also being advised, no, na sumubok, huwag kayong matakot, mga kapiksi, kahit na hindi nyo alam yung gagawin nyo, or hindi pa alam nyo yun. Alam nyo yung kasabihan na we'll cross the bridge when we get there. Motto ko kasi yun guys. Kahit na hindi mo masyadong alam yung mga gagawin, pero if you take action and at the same time research ng konti, tapos subukan mo, diba? Doon mo lang din kasi malalaman yung resulta kung magwo-work ang isang bagay sa'yo or hindi. Kasi diba, paano mo malalaman yung resulta kung hindi mo naman susubukan? So, you should have all the courage, guys, to be brave enough para subukan gawin yung mga bagay-bagay, lalo na sa pag-abot ng mga pangarap nyo, sa pag-abot ng mga dream life nyo, mga kapiksi. Maging confident lang kayo, trust yourself, trust the divine, and trust the process. May mga loyal din na tao sa paligid nyo, like your friends or your family, na handang tumulong sa inyo, mga kapiksi. So, huwag kayo masyado mag-alala. You are always blessed. Malayo pa yung mararating nyo. Spread your wings, mga kapiksi, and kung ano yung nasa puso nyo, sundin nyo. Basta gawin nyo ng tama. Huwag kayong manlalamang ng kapwa, mga kapiksi. Okay? Alright. So yan yung inyong spiritual message, guys. Ito naman yung ating life messages, mga kapiksi. Shuffle natin. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, and paano pabalikin si ex reverse breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So ito yung ating mga live messages mga kapixie. We have anguish and we have moon energy mga kapixie. So unahin natin ito guys. Ibig sabihin nitong anguish, you are entangled with negative emotions. Ibig sabihin, for some of you, maaring nababalutan kayo ng mga negative na emosyon sa puso nyo. Mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, no? Yung mga pagrereklamo sa buhay, mga stress, worries, anxiety. Those are all negative emotions guys. And ang consequence niyan, palagi kong sinasabi sa inyo na kapag marami kayong negative emotion sa puso nyo, nagiging balakid siya sa buhay nyo mga kapixie. Nagiging balakid siya sa kaligayahan nyo, sa kasiyahan nyo, sa kasaganaan nyo, sa kapayapaan nyo. And nagiging dahilan din siya para ma-stuck kayo sa buhay. Guys, so kung ayaw nyo ma-stuck sa buhay nyo and gusto nyo maging mapayapa, masagana, masaya, you have to really release all of those negative emotions guys by acceptance and forgiveness. You have to accept kung ano na yung nangyari. It's all in the past, tapos na yun, and hindi na kayo masasaktan kung hindi nyo paulit-ulit na iisipin pa yung mga circumstances na yun or yung mga tao na nanakit sa inyo. And para makalimutan nyo yun completely, you really have to forgive, no? Patawarin sila. And you also have to forgive yourself for putting yourself in that situation in the first place mga kapixie. So dapat patawarin mo rin yung sarili mo. And tell yourself na it's all in the past, tapos na yun. And even if you forgive them, kasi yung iba, ang katwiran nila, kapixie, hindi ko siya mapapatawad, sobrang lala ng ginawa niya sa akin. I get what you mean, kasi mahirap talaga magpatawad kapag sobra yung galit, diba? But hindi mo sila pinapatawad para sa kanila. You are forgiving them para sa sarili mo. Kasi hindi mo deserve na masaktan ng paulit-ulit dahil sa pananakit na ginawa nila sa inyo guys. Okay? Alright. So, para ma-release yung mga negative emotions na yan guys, matuto kayo magpatawad. And this is the moon energy. Ibig sabihin nito guys, pay attention sa mga emosyon nyo, no? Again, it's either positive or negative lang naman yung ating emosyon. And yung emosyon natin, palaging nai-influence yan ng ating pag-iisip. Kung ano yung iniisip natin guys, our emotions always follow. So kung masaya yung iniisip mo, nakakakilig, diba? Masaya din yung pakiramdam mo, kikiligin ka rin. Pero kapag pangit yung iniisip mo, syempre pangit din yung nararamdaman mo. So always listen to your emotion. Pag nararamdaman mo na parang naninega ka, ask yourself, bakit ako naninega? Anong iniisip ko? Okay? And then malalaman mo. And kapag na-identify mo na yon, ask yourself again, bakit ko to iniisip? Diba? Anong mapapala ko dito? And kung alam mo wala kang mapapala, by all means, putulin mo yung pattern of thoughts mo and i-divert mo siya sa mga magagandang bagay para maganda din yung maramdaman mo. Okay? Alright. So, yan yung inyong life messages, guys. Comment down below if naka-resonate kayo. So, ito naman yung ating love life messages, mga kapixie. Kung ano lang yung maka-resonate, guys, take that message. Kasi magkakaiba kayo ng sitwasyon, guys. So, yung first message, ito yung image ng card guys, parang tree of life siya, no? Time, you are trying too hard, give it time. Parang kanta lang ng SB19, time.
Memories can leave me behind. Anyway, yeah, so wag natin masyadong madaliin even sa love life, or most especially sa love life, guys. Wag nating madaliin, no? Yung relasyon, yung kung ano yung magiging kayo, 'di ba? Ito yung pinaka number 1 na kalaban ng mga nakikinig ng subliminals, yung mga nagpapagawa ng subliminals, and even yung mga nag-avail ng course para sa relationship. Ito yung pattern na napansin ko sa kanila. Alam mo kasi kapag sobrang nega, ang tanong agad niyan, kailan ka nakakita ng resulta, kailan e-epekto, no? Ganun agad yung mga tanong nila. So, atat, ibig sabihin nagmamadali, and that demonstrates na kulang sila sa tiwala, mga kapiksi. So, if you're manifesting for something, time is irrelevant, guys, no? Kasi walang makakapagsabi kung kailan eksaktong magmamanifest yung mga desires natin, especially sa love life, kasi even if it's already manifesting, hindi mo nakikita ang lahat, no? So, let's say, for example, pampabalisa. Marami sa inyo nakikinig ng pampabalisa, subliminal. Hindi mo alam kung umeepekto na sa kanya yung pampabalisa kasi unang-una, hindi mo naman nakikita kung ano yung tumatakbo sa isip niya, di ba? Unless sabihin niya sa'yo. And there are some people na hindi naman nila sinasabi, hindi naman nila dinidisclose, di ba? Pero hindi nyo alam, the moment na nakinig kayo ng subliminal, lahat ng affirmations na yun, mga kapiksi, it's already being pushed out in your physical reality, pero wala kayong nakikita na movement, no? Especially kung magkalayo kayo ng person mo, matagal kayo nag-uusap, no? Iniisip ka niya, namimiss ka niya, pero no contact kayo. Kala mo walang nangyayari, di ba? But it's already happening in the background. Syempre, it takes time para yung other person mo is magkaroon ng courage, magkaroon ng lakas ng loob para mag-reach out sa'yo, especially kung malaki yung pinag-awayan nyo, di ba? So, huwag nyo masyadong i-push yung time, mga kapiksi, kasi you never know when it's already manifesting. And there's always movement in the background na hindi nyo nakikita, guys. Okay? Hindi nyo alam yung tumatakbo sa isip ng person nyo. Hindi nyo alam yung totoong nararamdaman nila unless sabihin nila sa inyo. And again, no, there are a lot of people na hindi sinasabi yung totoong nararamdaman nila. So, it doesn't mean it's not working. You just don't see the evidence yet. And karamihan sa inyo, pag hindi nakakita ng evidence, akala nila hindi nagwo-work, no? So, give it time, mga kapiksi. Huwag kayo mag-iatat. Okay? So, yan yung first message para sa inyo. And ito naman, guys, transformation, pagbabago, no? Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. So, lalo pa magiging matibay yung relationship nyo. Magkakaroon ng mga positive changes. Mas magiging solid pa yung foundation ninyong dalawa, guys. Okay? So, imay-may nyo na yan sa comment section, mga kapiksi. So, comment down below, Aquarius, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. And, ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.